Hello, kamusta mga Lodi? Storymaker po muling magpapasaya sa lahat. Medyo matagal ang upload dan ngayon hindi na gaya dati papichi-pichi lang, binigyang buhay ko ng mga karakter sa kwento ko. Comment kayo sa baba mga Lodi kung naiintindihan ang Tagalog language na pinurchase ko, yung mura lang kinuha ko yun lang ang kaya ng pera ko eh. Ha ha ha, at least may pang-purchase tayo kahit paano ang masama nga lang good for 7 days lang. Let's stop third conversation. Let's start the story, and if are watching, maybe you can't hit the bell icon and subscribe button, libre lang po yan walang bayad, parang awa nyo na. Nagsisinungaling pala sa kanya ang kanyang mga magulang at kapatid nang sabihin sa kanya na nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Pagkatapos noon, diretsyong tinawagan ni Gerald ang kanyang mga magulang. Nagalit sila noong una na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae ang tungkol sa kanilang kayamanan ng walang pahintulot, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya silang humingi ng tawad kay Gerald. Sinabi sa kanya ng ama ni Gerald na wala siyang choice kundi gawin ito dahil gusto niyang palakihin siya na magkaroon ng humble personality. Pagkatapos noon, maraming ipinaliwanag sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos ay nag-withdraw si Gerald ng $100,000 sa bangko bago siya mamili ng ilan sa mga itim na bank card na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid na babae. Sa katunayan, hindi pa rin lubos na kumbinsido si Gerald. Panaginip lang ba ito? Tuwang-tuwa si Gerald sa pagkakataong ito. Hahaha, Savia, kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, mabibili na kita kahit anong gusto mo. Yuri at Danny, masyado na ninyong iniinsulto at pinagtatawanan ako sa university. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon yung dalawa sa hinaharap. Napangiti ng mapait si Gerald sa sarili. Tanghali na nang umalis siya sa bangko. Sa pagkakataong ito, tumunog ang cellphone ni Gerald at napagtanto niyang ito ay isang tawag sa telepono mula sa pinuno ng kanyang dormitoryo. Gerald, okay ka lang ba? Bakit wala ka sa dormitoryo? Oh, lumabas ako para mamasyal. The few of us are scared to death. We're so worried about you. By the way, it is now Miss birthday today. Dahil hindi ka niya makontak, he's asked me to ask you if you're attending her birthday party, ngayong gabi. Sinabi niya na nabanggit na niya sa iyo ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ilang araw na ang nakakaraan. Matapos marinig ang kanyang mga salita, tiningnan ni Gerald ang listahan ng mga hindi nasagot na tawag sa kanyang telepono bago niya napagtanto na mayroon nga siyang hindi nasagot na tawag mula kay Naomi. Si Naomi ay kaklase ni Gerald at hindi lang siya napakaganda kundi napakalapit din niya kay Gerald. Bukod kay Savia, si Naomi lang ang babaeng kaibigan ni Gerald. Sa katunayan, naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ni Naomi ang tungkol sa kanyang kaarawan ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi na siya kumibo dahil nahihirapan na siyang pasimplihin ang sarili nitong mga nakaraang araw. Pero ngayon, nagdesisyon si Gerald na mamuhay na parang normal na tao sa kanyang usual circle of friends. So, bakit hindi siya pumunta sa birthday party? I have to get a birthday gift for her, right? Pagkababa ng telepono ay nilingon siya ni Gerald at ang tanging nakakaakit sa kanya ay ang Hermes shop. Ito ay isang sikat sa mundo na luxury store na may dalang napakarangyang mga item. Kahit na ito ay napakamahal, maraming pangalawang henerasyon na mayayamang bata mula sa universidad ni Gerald ang nagustuhang pumunta rito higit sa lahat dahil sa prestihiyo. Wala sa plano ni Gerald na pumasok sa tindahan pero bigla niyang naisip ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ipinadala sa kanya ng ate niya ngayon. Nakaramdam siya ng matinding tukso sa mga oras na ito. He was initially very reluctant to spend money, but when he thought about the card, nabawasan agad ang guilt ni Gerald. Matapos huminga ng malalim ay pumasok agad si Gerald sa Hermes Boutique Store. Hello sir, what can I do for you? Magalang nabati ng isang napakagandang tindera sa loob kay Gerald. Bakas man sa mga mata nito ang pag-aalipusta nang sumulyap siya sa damit ni Gerald ay napakagalang pa rin niya. Alam niyang lahat ng papasok sa tindahang ito ay karaniwang lumilingon-lingon muna ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gustong pumasok ng isang tulad niya sa kanilang boutique store. I'll take around the store first. Sagot agad ni Gerald. This was his first time stepping into such a luxurious boutique store kaya talagang hindi niya alam kung ano ang bibilhin. Malamig ang ekspresyon ng mukha ng sales girl habang nakatingin kay Gerald. Yuri, pwede mo ba akong bilhan ng bag? Sa pagkakataong ito, isang pamilyar na boses ang nakarating sa tenga ni Gerald at nakita niya ang isang magandang dalaga na naglalakad papasok sa tindahan habang nakahawak ito sa braso ng isa pang lalaki. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gerald nang lumingon siya at nakita ang magsyota. Ito ay walang iba kundi si Yuri at Savia. Hello girlfriend mo ba ito, Mr.
Lowell, she's really very beautiful. Nang makita pa lang ng sales girl na nagsisilbi kay Gerald kanina si Yuri, nagkaroon ng 180-degree change sa attitude nito habang nakangiti ito sa mukha. Alam ng lahat na second generation rich kid si Yuri. Napaka-eye-catching kung saan man siya magpunta. Iyon ang dahilan kung bakit agad siyang sinugod ng tindera. Rachel, girlfriend ko ito, Xavier. Dinala ko siya dito para tingnan ngayon dahil gusto ko sana siyang bilhan ng bag. Namumula si Xavier sa pagkakataong ito. Si Yuri ay talagang isang mayaman na binata na kinikilala kahit saan siya magpunta. Sa pagkakataong ito ay itinuro ni Xavier, isa sa mga bag bago niya sinabing. Yuri, gusto ko itong bag. Ang bagay inilagay sa loob ng isang cabinet at ito ay mukhang napaka-oringal at engrandi, ngumiti si Rachel bago niya sinabing. Ang bag na ito ay collector's edition na ipinakilala sa pagdiriwang ng ika-200 anibersaryo ng Hermes. 200 unit lang ng bag na ito ang naproduce sa buong mundo at nagkakahalaga ito ng $55,000. Ano? Laking gulat ni Xavier at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Bahagya ding tumalon si Yuri bago ngumiti at sinabing. Rachel, kung hindi ako nagkakamali, handmade na bag ito na may mahusay na pagkakagawa. Nililis lang ito last year at nanalo na ito sa isa sa mga spot sa listahan ng World's Top 10 Luxury Goods, right? Laking gulat ni Rachel sa malawak na kaalaman ni Yuri. Mukhang marami kang alam sa bag. Napailing si Yuri, ang ulo niya bago niya sabihin. I like to research luxury goods but this is really a very expensive bag. Pagkatapos noon, tumingin si Yuri kay Xavier bago siya nagsalita. Mahal, napakasarap ng panlasa mo. Kunin na lang kita ng isa pang bag na nagkakahalaga ng 5 o 6 na libong dolyar. Mas gugustuhin pang mamatay ni Yuri kaysa bumili ng bag sa halagang 55,000 dolyar. Nakapout si Xavier habang sinasabi. Binilhan ng boyfriend ni Alice ng bag na nagkakahalaga ng higit sa 8,000 dolyar. Well, you'll have to wait until I get more allowance next month, then. Ang pagpapakilala ng bag kay Yuri ay mabilis na pinalibutan ng cabinet na naglalaman ng mamahaling bag. Nang si Yuri ay nagsasalita tungkol sa bag na nagkakahalaga ng $55,000, parang napakaalam niya. Lahat ay humanga sa kanyang kaalaman nang makita ni Gerald na iniwan na siya ng sales girl. Ayaw na niyang manatili sa boutique shop dahil ayaw niyang makita siya ni Xavier. Sa pagkakataong ito, biglang lumapit kay Gerald ang isang napakabatang sales girl bago yumuko at sinabing. Hello sir, how can I help you today? Nako, bibili sana ako ng pang-birthday gift. Sagot agad ni Gerald. Sir, may shopper's card po ba kayo? Kung mayroon ka, magkakaroon ka ng diskwento sa iyong mga binili. Kahit na si Gerald ang una niyang customer, hindi niya ito hinusgahan dahil lang sa simple at casual nitong hitsura, profesional na paraan. Ay meron. Pwede mo bang tingnan ito? Inilabas ni Gerald ang Universal Global Supreme Shoppers Card na binigay ng ate niya bago ipinasa sa sales girl. Nanlaki ang mata ng tindera sa gulat nang makita ang card. Ito, black gold card. Gulat at hindi makapaniwalang nakatingin kay Gerald ang tindera. Ang binatang ito ay parang isang ordinaryong estudyante at hindi sikat na mayaman. Paano kaya siya magkakaroon ng black gold card? What's a black gold card? Ito ay isang pinakamataas na antas ng card at maaari kang gumastos ng hanggang 300,000 dolyar sa card na ito, habang ang pinakamababang halaga para sa bawat transaksyon ay 50,000 dolyar, sir. Lalong naguluhan si Gerald sa pagkakataong ito. Alam niyang mayaman ang pamilya nila pero hindi niya alam na mas higit pa pala sa inaasahan niya. Sir, base sa mga item na kasalukuyang dala namin sa aming tindahan, hindi mo magagamit ang black gold card na ito sa alinman sa mga regular na luxury goods sa shop na ito. Gayunpaman, madali mong maaabot ang minimum na halaga ng transaksyon kung titingnan mo ang collector's edition bag. Dadalhin ko na sa iyo ngayon. Muling yumuko ang tindera bago ito umalis kaagad, sabay tingin ni Xavier at Yuri sa boutique store habang sinusuri ang lahat ng mga bag na baka sa mukha ang paghanga. Binuksan ng batang tindera ang cabinet bago inilabas ang bag ng collector's edition. Agad na kumunat ang noo ni Rachel bago nagsalita. Wendy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Lumingon si Wendy at sumagot. I'd like to show a customer this bag. Ito ba ang klase ng bag na dapat mong ipakita sa kahit sinong customer? Kanino mo ipapakita? Nakakunot ang noo ni Rachel habang nakatitig kay Wendy. Napatingin si Wendy sa direksyon ni Gerald habang magalang na sabi nito. This gentleman over here.
Lumingon din sina Yuri at Xavier para tumingin sa direksyon na tinuturo ng sales girl bago sila humagalpak ng tawa. Ha. Hindi na napigilan ni Yuri ang pagtawa nang makita si Gerald, kung pwede lang, gumulong-gulong na siya sa lupa habang tumatawa. Anong pinagsasabi mo? Gustong makita ng lalaking iyon ang collector's edition bag. Tanong ni Yuri habang nakaturo kay Gerald. Isang malaking biro ito kay Yuri. Tinitigan ni Yuri si Gerald na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha at medyo napahiya si Gerald sa mga oras na ito dahil ang daming taong nakatingin sa kanya. May pangit ding ekspresyon sa mukha si Rachel habang sinasabi niya. Wendy, sa tingin mo ba ay kayang bilhin ng lalaking ito ang alinman sa mga bag sa aming boutique store? Sinong niloloko mo? Hindi, Rachel. May black gold card ang customer na iyon. VIP customer natin siya. Ha. Tumawa ulit ng malakas si Yuri. VIP customer. Sikat na dukha sa university namin. Nandidiri din si Xavier kay Gerald habang sinasabing. Gerald, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit hindi ka umalis agad sa lugar na ito? Ha. Lumingon-lingon si Gerald habang patuloy na pinagtatawanan siya ng mga tao. Napalagay din sa napakahirap na posisyon ng batang tindera habang nandidiri si Rachel kay Gerald. Sa pagkakataong ito, pasimpleng humakbang si Gerald papunta sa counter bago siya inilagay ang kanyang black gold card sa counter. I'll buy that collector's edition bag today. Bye! Guys, kita-kits ulit sa aking next video. Ingat po kayo, Lage. Moa God bless. Huwag kalimutang mag-subscribe.